Hello mga kaibigan, welcome ka sa ating channel na kung saan ay maaari kang makakuha ng kaalaman. Kaya mag-subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. At ngayon ay sama-sama nating alamin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin mapasuko ng Amerika ang Iran. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit nang nagbabanta ang Amerika laban sa Iran. Naroon na ang kanilang paggamit ng matinding economic sanction, cyber attacks, pag-assassinate sa matataas na Iranian commanders at malawakang military pressure sa Middle East. Kung ating titignan, malinaw na napakalayo ng agwat ng lakas ng dalawang bansa dahil hawak ng Amerika ang isa sa pinakamakapangyarihang militar sa kasaysayan ng mundo. Samantalang ang Iran ay matagal nang may problema sa ekonomiya at napapalibutan ng mga bansang may presensya ng militar ng Amerika. Kaya naman parang imposibleng hindi kayang durugin ng Amerika ang Iran kung gugustuhin ito. Maraming posibleng dahilan mga kapatid kung bakit hirap ang US na mapasuko ang Iran. Isa na rito ang mahirap na paglusob sa bansang ito. Napapalibutan ng Iran ng kabundukan, malalawak na disyerto at matitinding terrain na mahirap galawan ng mga sundalo at tangke. Hindi ito katulad ng ibang bansang madaling mapasok gamit ang mabilis na armored invasion. Sa Iran, kapag pumasok ang dayuhang hukbo, maaari silang maipit sa mga bundok o mahirapang magdala ng supply tulad ng gasolina, pagkain at bala. Isa pa, matagal ding naghanda ang Iran para sa posibilidad ng digmaan laban sa Amerika. Simula pa noong Islamic Revolution noong 1979, alam na ng Tehran na maaari silang maging target ng US anumang oras. Kaya imbis na gumastos ng malaki sa mga modernong eroplanong pandigma na sobrang mahal, mas pinili nilang mag-focus sa paggawa ng mga missile, drones, underground bunkers at mobile launchers. Dahil dyan, kahit bombahin ng Amerika ang ilan nilang military bases, marami pa ring natitirang kakayahan ng Iran upang gumanti. Nakatago ang karamihan sa kanilang mga missile system sa ilalim ng bundok at kayang magpalipat-lipat ng lokasyon kaya mahirap hanapin. Mayroong missile arsenal ang Iran na isa sa kanilang pinakamahalagang sandata. Libo-libong missile ang mga ito at ang iba rito ay kayang tamaan ng mga base militar ng Amerika sa Middle East. Ang iba naman ay kayang tumama sa mga barko sa dagat o sa mga kaalyado ng Amerika tulad ng Israel. Kahit may advanced missile defense system ang US, hindi ibig sabihin na kaya nitong pigilan lahat ng missile kapag sabay-sabay na pinakawalan ang mga ito. Sa modernong digmaan, sapat na ang ilang missile na makalusot upang magdulot ng malaking pinsala sa isang airbase, oil facility o naval fleet. Bukod sa missile, malaking problema rin ang drone warfare ng Iran. Sa nakaraang mga taon, ipinakita ng Tehran na kaya nilang gumawa ng murang drones na kayang lumipad ng malayo at magdala ng pampasabog. Hindi man ito kasing advanced ng drones ng Amerika, napakamura naman itong gawin kaya maaari silang magpakawala ng napakarami ng sabay-sabay. Ito ang isa sa mga bagong estilo ng modernong digmaan. Kahit murang drone lamang, nagagawa nitong sirain ng mamahaling kagamitan ng kalaban. Isang drone lang na tumama sa radar system o fuel storage ay maaring magdulot ng malaking problema. Malaki rin ang papel ng Strait of Hormuz sa patuloy na pagtindig ng Iran laban sa Estados Unidos. Ang makitid na bahagi ng dagat na ito kung saan dumaraan ang malaking porsyento ng oil supply ng buong mundo ay napakalaki ng impluensya ng Iran sa lugar na ito. Halimbawa, sa nagaganap ngayon na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, hinaharang ng Iran o ginugulo ang pagdaan dito ng mga oil tanker. Ang resulta, biglang tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo at naapektuhan halos lahat ng bansa dahil tumataas din ang presyo ng gasolina, transportasyon, pagkain at iba pang produkto. Higit pa riyan, hindi rin nag-iisa ang Iran sa rehiyon. Sa loob ng maraming taon, bumuo ito ng malawak na network ng mga grupong naniniwala sa kanilang ideolohiya sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kasama rito ang Hezbollah sa Lebanon, ilang mga grupong milisya sa Iraq at ang Houthi sa Yemen. Kapag nagkaroon ng malawakang digmaan laban sa Iran, sabay-sabay na atake ang mga grupong ito laban sa mga base ng Amerika at mga kaalyado nito. Ibig sabihin, hindi lamang iisang bansa ang magiging kalaban ng Amerika, kundi maraming armadong grupo sa iba't ibang lugar. Isa rin sa pinakamalaking problema para sa Amerika ay ang posibilidad ng napakahabang digmaan. Napatunayan na kasi sa Afghanistan at Iraq na kahit mabilis mapabagsak ang isang gobyerno, hindi ibig sabihin tapos na agad ang laban. Kung ating matatandaan, matapos bumagsak ang gobyerno ni Saddam Hussein sa Iraq, nagsimula naman ang mahabang insurgency na tumagal ng maraming taon. Ganito rin ang nangyari sa Afghanistan kahit napakalakas ng US military, nahirapan pa rin itong kontrolin ang buong bansa sa loob ng 2 dekada. Dahil dyan, mas magiging komplikado ang sitwasyon kapag ang Iran na ang pinag-uusapan dahil mas malaki ito kaysa Iraq at Afghanistan sa maraming aspeto. Mas marami itong populasyon, mas malawak ang lupa at mas handa ang military nito para sa asymmetric warfare. Ang asymmetric warfare ay paraan ng pakikipaglaban kung saan ginagamit ng mas mahinang bansa ang diskarte upang pahinain ang mas malakas na kalaban. Halimbawa, imbis na direktang makipagsabayan sa fighter jet at aircraft carriers, gumagamit sila ng mga taktikang pananambang,
missiles, drones at proxy groups upang gawing magastos at mapanganib ang gyera. Hindi rin basta-basta bumabagsak ang isang gobyerno dahil lamang sa pambobomba. Maaring sirain ng Amerika ang mga base militar, mga radar at ilang infrastruktura ng Iran, pero hindi nito agad mababago ang political system ng bansa. Handang lumaban ang kanilang gobyerno, gayon din ang maraming populasyon na siyang magpapatagal ng maraming taon sa digmaan kahit matindi na ang pinsala. Malaking salik din ang mindset ng maraming Iranian. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay na sila sa sanction at pressure mula sa kanluran. Dahil dito, maraming Iranian ang naniniwala na kailangan nilang lumaban upang mapanatili ang kanilang kalayaan bilang bansa. Kapag may mga banta mula sa dayuhan, mas lalo silang nagkakaisa kaya mahirap silang talunin dahil handa silang magtiis kahit mahirap ang sitwasyon. Ingat na ingat din ang US mga kapatid sa pakikipagdigmaan sa Iran. Alam kasi nilang napakalaki ng magiging gastos. Kailangan nila ng napakalaking budget para sa gasolina, logistics, pagkain, armas, maintenance at medical support. Sa Afghanistan at Iraq, $1 trilyon ang nagastos ng Amerika, kaya maraming tao sa US ang natatakot na maulit na naman ang isa pang napakahabang digmaan sa Middle East. Ngayon, habang tumatagal ang tensyon at bagamat pabugso-bugso ang kanilang palitan ng pag-atake, ngunit mas nagiging malinaw na ang dalawang bansa ay umiiwas sa isang full-scale war. Alam ng Iran na hindi nito kayang talunin ng direkta ang Amerika sa conventional warfare, pero alam din ng Amerika na kahit manalo ito sa maraming labanan, hindi nito sigurado kung ano ang mangyayari pagkatapos. Posibleng magsimula ang isang napakalaking regional war na maaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kapag nangyari yon, damay sa malaking digmaan ng Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq, Syria at Lebanon. Mas lalo ring lalawak ang mga pag-atake sa mga oil facilities at shipping routes sa rehiyon. Titindi rin ang epekto sa ekonomiya ng buong mundo na lalong magpapataas ng sobra sa presyo ng langis at magkaroon ng krisis sa ekonomiya sa maraming bansa. Ang kakayahan ng Iran na mabuhay kahit tinadtad ito ng maraming sanksyon ay isa rin sa dahilan kung bakit hindi sila tuluyang bumabagsak. Totoong malaki ang epekto ng sanksyon sa kanilang ekonomiya, pero natuto rin silang gumawa ng paraan upang magpatuloy kahit limitado ang kanilang kalakaran sa kanluran. Nakahanap sila ng ibang trading partners at alternatibong paraan upang mapanatili ang ekonomiya. Mayroon ding papel ang China at Russia sa pagiging matigas ng Iran. Hindi man sila direktang kakampi militar ng bansa, ngunit pareho nilang ayaw na mas lumawak pa ang kontrol ng Amerika sa Middle East. Kaya minsan ay nakakakuha ng suporta ang Iran mula sa mga bansang ito sa iba't ibang paraan tulad ng trade, diplomacy at military cooperation. Sa isang digmaan mga kapatid, hindi sapat ang pagiging pinakamalakas na military power upang madaling manalo. Minsan, ang tunay na malakas ay kung sino ang mas kayang magtagal. Ito ang tinatawag na war of endurance o labanan ng pagtitiis. Kung sino ang mas matagal mapagod sa ekonomiya, politika at military pressure, siya ang mayroong mas malaking tsansa na magtagumpay sa bandang huli. At dito naging mapanganib ang estratehiya ng Iran. Hindi nila kailangang talunin ang Amerika sa direktang laban. Ang kailangan lamang nila ay gawing sobrang mahal at sobrang komplikado ang gyera hanggang mawala ng gana ang kalaban na ituloy ito. Yan kapatid ang dahilan kung bakit hindi mapasuko ng Amerika ang Iran.